ang payo ng Diyos kina Adan at Eva kung saan itinuro niya kung paano at bakit sila nagkasala. Ngunit tumingin sa kanila ang Diyos, sapagkat pinatay nila ang kanilang sarili sa matinding kalungkutan ngunit ibabangon niya sila at aliwin sila tatlo siya, kung gayon, ipinadala ang kanyang salita sa kanila, na sila ay dapat na tumayo at agad na babangon at sinabi ng Panginoon kina Adan at Eva, kayo ay lumabag sa inyong sariling kusa, hanggang sa kayo ay lumabas mula sa hardin kung saan kita inilagay 5, sa iyong sariling kalooban ay lumabag ka sa pamamagitan ng iyong pagnanais para sa kabanalan, kadakilaan, at isang mataas na kalagayan, tulad ng mayroon ako, kaya't ipinagkait ko sa iyo ang maliwanag na kalikasan kung saan ikaw noon, at pinalabas kita sa hardin patungo sa lupaing ito, magaspang at puno ng kaguluhan 6, kung hindi mo lang sinalangsang ang aking utos at tinupad mo ang aking kautusan, at hindi ka kumain ng bunga ng puno, na malapit na sinabi ko sa iyo na huwag lumapit. At may mga punong namumunga sa hardin na mas mabuti kaysa sa isang iyon 7, ngunit ang masamang Satanas na hindi nagpatuloy sa kanyang unang kalagayan, niiningatan ang kanyang pananampalataya, na sa kanya ay walang mabuting layunin sa akin, at na kahit na nilikha ko siya, ay naglagay pa rin ako sa wala, at hinanap ang pagka-Diyos, kaya't itinapon ko siya pababa langit. Siya ang gumawa ng punong kahoy na mukhang kalugod-lugod sa iyong paningin, hanggang sa ikaw ay kumain niyaon, sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya 8, sa gayo'y iyong sinalangsang ang aking utos, at kaya't dinala ko sa iyo ang lahat ng mga kalumbayang ito 9, sapagkat ako ang Diyos na tagapaglikha, na, nang likhain ko ang aking mga nilalang, ay hindi nilayon na sirain sila, ngunit pagkatapos nilang pukawin ang aking galit, pinarusahan ko sila ng mabibigat na salot, hanggang sa sila'y magsisisampu, ngunit, kung sa kabilang banda, sila'y patuloy na nagmatigas sa kanilang pagsalangsang, sila ay nasa ilalim ng sumpa magpakailanman. Nang marinig ni na Adan at Eva ang mga salitang ito mula sa Diyos, lalo silang umiyak at umiyak, ngunit pinalakas nila ang kanilang mga puso sa Diyos, dahil nadama nila ngayon na ang Panginoon ay para sa kanila bilang isang ama at isang ina, at dahil dito, sila'y umiyak sa harap niya, at humingi ng awa sa kanya. Dalawa ng magkagayo'y naawa ang Diyos sa kanila, at nagsabi, O Adan, nakipagtipan ako sa iyo, at hindi ko hihiwalayan, ni hindi kita pababayaan na bumalik sa halamanan, hanggang sa ang aking tipan ng dakilang 5 araw at kalahati ay matupad. 3 At si Adan sinabi sa Diyos, O Panginoon, nilikha mo kami, at ginawa mo kaming karapat-dapat sa hardin, at baga ako lumabag, iyong pinalapit sa akin ang lahat ng mga hayop, upang sila ay aking pangalanan 4, ang iyong biyaya noon ay nasa akin, at aking pinangalanan ang bawat isa ayon sa iyong pag-iisip, at pinasakop mo silang lahat sa akin 5, ngunit ngayon, O Panginoong Diyos, na ako ay lumabag sa iyong utos, lahat ng mga hayop ay babangon laban sa akin at lalamunan ako, at si Eva na iyong lingkod, at puputulan ang aming buhay mula sa balat ng lupa 6, kaya't isinasamo ko sa iyo, O Diyos, na, yamang inilabas mo kami sa halamanan, at ginawa mo kaming nasa ibang lupain, hindi mo hahayaan ang sinasaktan tayo ng mga hayop. 7 Nang marinig ng Panginoon ang mga salitang ito mula sa si Adan, siya ay naawa sa kanya, at nadama na tunay niyang sinabi na ang mga hayop sa parang ay babangon at lalamunan siya at si Eva, dahil siya, ang Panginoon, ay nagalit sa kanilang dalawa dahil sa kanilang paglabag 8 Pagkatapos ay inutusan ng Diyos ang mga hayop, at ang mga ibon, at lahat ng gumagalaw sa ibabaw ng lupa, upang pantahanadin at maging pamilyar sa kanya, at hindi upang guluhin siya at si Eva, ni isa man sa mabubuti at matuwid sa kanilang mga inapo. Pagkatapos ay yumukod ang mga hayop kay Adan, alinsunod sa utos ng Diyos, maliban sa ahas, na ikinagalit ng Diyos. Hindi ito dumating kay Adan, kasama ng mga hayop. Noon si Adan ay umiyak at nagsabi, O Diyos, nang kami ay nanirahan sa halamanan, at ang aming mga puso ay nagmataas, nakita namin ang mga anghel na umaawit ng mga papuri sa langit, ngunit ngayon ay hindi namin nakikita gaya ng dati naming ginagawa, hindi. Noong pumasok tayo sa yungib, lahat ng nilalang ay natago sa atin. 2 Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na Panginoon kay Adan, nang ikaw ay nasa ilalim ng pagpapasakop sa akin, mayroon kang isang maliwanag na kalikasan sa loob mo, at sa kadahilan ng iyon ay nakakakita ka ng mga bagay sa malayo. Ngunit pagkatapos ng iyong pagsalangsang ang iyong maliwanag na kalikasan ay inalis sa iyo, at hindi naiwan sa iyo na makakita ng mga bagay sa malayo, kundi malapit lamang, ayon sa kakayahan ng laman, sapagkat ito'y hanggan.
tatlo nang marinig ni Adan at Eva ang mga salitang ito mula sa Diyos, sila ay nagtungo, pinupuri at sinasamba siya, na may malungkot na puso apat at ang Diyos ay tumigil sa pakikipag-usap sa kanila. Ang pagkahulog ni Adan. Bakit nilikha ang gabi at araw? Noon, nang marinig ng Diyos, na maawin at puspos ng awa, ang tinig ni Adan, sinabi niya sa kanya, dalawa, O Adan, hanggat ang mabuting anghel ay masunurin sa akin, isang maliwanag na liwanag ang namamalagi sa kanya at sa kanyang mga hukbo tatlo, ngunit nang siya ay lumabag sa aking utos, inalis ko sa kanya ang maliwanag na kalikasang iyon, at siya ay naging madilim apat, at nang siya ay nasa langit, sa mga kaharian ng liwanag, wala siyang nalalaman tungkol sa kadiliman, at ang kadilimang ito ang sumapit sa kanya anim, at sa iyo, O Adan, habang nasa aking halamanan at masunurin sa akin, napahinga rin ng maliwanag na liwanag na iyon ito, ngunit nang marinig ko ang iyong pagsalangsang, pinagkaaitan kita ng maliwanag na liwanag na iyon. Gayunpaman, sa aking awa, hindi kita ginawang kadiliman, kundi ginawa kitang katawang laman, kung saan aking itinakalat ang balat na ito, upang ito ay magtiis ng lamig at init. 8. Kung hinayaan kong bumagsak ng gusto ang aking puot sa ikaw, sana ay aking nilipol ka, kung papatayin kita siyang, ngunit sa aking awa, ginawa kitang gaya mo, ng iyong suwayan ang aking utos, O Adam, hinayas kita sa halamanan, at pinalabas kita sa lupain ito, at iniutos sa iyo na manirahan, sa yunid na ito, at ang kadiliman ay dumating sa iyo, gaya ng nangyari sa kanya na lumabag sa aking utos 10, kaya, O Adan, dinaya ka sa gabi ito. Ito ay hindi magtatagal magpakailanman, ngunit 12 oras lamang. Kapag natapos na, magbabalik ang liwanag ng araw 11, huwag kang ang hina, kaya't, limap ilos, at huwag mong sabihin sa iyong puso na ang dilim na ito ay mahaba at mahaba ng pagod, at huwag mong sabihin sa iyong puso na sinasaktan kita nito 12, palakasin mo ang iyong puso, at maging hindi takot. Ang kadilimang ito ay hindi isang parusa, ngunit, O Adan, ginawa ko ang araw, at inilagay ko ang araw dito upang magbigay ng liwanag, upang ikaw at ang iyong mga anak ay gawin ang iyong gawain 13, sapagkat alam kong dapat kang magkasala at lalabag, at lalabas sa lupaing ito. Gayon may hindi kita pipilitin, o maririnig man sa iyo, o ikulong man, ni hahatulan ka sa pamamagitan ng iyong pagkahulog, di sa pamamagitan ng iyong paglabas mula sa liwanag patungo sa kadiliman, di sa pamamagitan ng iyong pag-iisip mula sa hardin patungo sa lupaing ito 14, sapagkat ginawa kita sa liwanag, at ninais kong ilabas ang mga anak ng liwanag mula sa iyo, at tulad ng sa iyo 15, ngunit hindi mo tinupad isang araw ang aking utos, hanggang sa natapos ko ang paglikha at pinagpala ang lahat ng nandoon 16, nang magkagayo'y iniutos ko sa iyo ang tungkol sa puno, na huwag kang kumain ni yaon. Ngunit alam ko na si Satanas, na dinaya ang kanyang sarili, ay dadaya din sa iyo 17, kaya ipinaalam ko sa iyo sa pamamagitan ng puno, na huwag lumapit sa kanya. At sinabi ko sa iyo na huwag kang kakain ng bunga ni yaon, ni tikman yan, ni uupo sa ilalim ni yaon, ni pagbigyan mo 18, kung hindi ako nakipag-usap sa iyo, O Adan, tungkol sa puno, at nagkaroon ng iniwan kitang walang utos, at nagkasala ka ito ay isang pagkakasala sa aking bahagi, dahil hindi na binigyan ka ng anumang utos, babalik ka at sisisihin mo ako dahil dito 19, ngunit iniutos ko sa iyo, at binalaan kita, at ikaw ay nabuwal, upang hindi ako sisihin ng aking mga nilalang, ngunit sa kanila lamang nakasalalay ang sisi 20, at, O Adan, ginawa ko ang araw para sa iyo at para sa iyong mga anak pagkatapos mo, upang sila ay magtrabaho, at magpagandoon. At aking ginawa ang gabi upang sila'y magpahinga doon mula sa kanilang gawain, at para sa mga hayop sa parang ay humayo sa gabi at humanap ng kanilang pagkain 21, ngunit kakaunti ang kadiliman ngayon na natitira, O Adan, at ang liwanag ng araw ay malapit ng lumitaw. Ang pinakaunang propesya ng pagdating ni Kristo. Pagkatapos ay sinabi ni Adan sa Diyos, O Panginoon, kunin mo ang aking kaluluwa, at huwag mo na akong hayaang makita pa ang kadiliman na ito, o dalhin ako sa isang lugar kung saan walang kadiliman. 2 Ngunit sinabi ng Diyos na Panginoon kay Adan, katotohanang sinasabi ko, sa iyo, ang kadilimang ito ay lilipas mula sa iyo, sa bawat araw na aking itinakda para sa iyo, hanggang sa katuparan ng aking tipan,
kapag ililigtas kita at ibabalik kita muli sa halamanan, sa tahanan ng liwanag na iyong hinahanap-hanap, kung saan walang kadiliman. Dadalhin kita, doon, sa kaharian ng langit. Tatlong muling sinabi ng Diyos kay Adan, ang lahat ng paghihirap na ito na ginawa sa iyo upang dalhin sa iyo dahil sa iyong pagsalangsang, ay hindi magpapalaya sa iyo mula sa kamay ni Satanas, at hindi ka iniligtas apat, ngunit gagawin ko. Kapag ako ay bumaba mula sa langit, at ako ay naging laman ng iyong binhi, at dalhin sa akin ang sakit na iyong dinaranas, kung magkagayoy ang kadiliman na dumating sa iyo sa unit na ito ay sasapit sa akin sa libingan, kapag ako ay nasa laman ng iyong binhi lima, at ako, na walang mga taon, ay magpapasakop sa pagbilang ng mga taon, ng mga panahon, ng mga buwan, at ng mga araw, at ako ay hinibilang na isa sa mga anak ng tao, upang iligtas ka. Anim at ang Diyos ay tumigil sa pakikipag-usap kay Adan. Kabanata ng Serpienta. Pagkatapos ay lumabas sina Adan at Eva sa bakanan ng yungib, at nagtungo sa hardin dalawang ngunit habang papalapit sila rito, sa harap ng kanlurang pintuan, kung saan nanggaling si Satanas nang linlanggan niya sina Adan at Eva, natagpuan nila ang ahas na naging Satanas, pagdating sa tarangkahan, at malungkot na dinidilaan ang alikabok, at nanginginig sa dibdib nito sa lupa, dahil sa sumpa na bumagsak sa kanya mula sa Diyos tatlo at samantalang noong unang panahon ang ahas ay ang pinakamataas sa lahat ng mga hayop, ngayon ito ay nagbago at naging madulas, at ang pinakamasama sa kanilang lahat, at ito ay gumagapang sa kanyang dibdib at lumakad sa kanyang tiyan apat at samantalang ito ay ang pinakamaganda sa lahat ng mga hayop, ito ay nabago, at naging pinakapangit sa kanilang lahat. Sa halip na pakainin ang pinakamasarap na pagkain, ngayon ay kinain nito ang alikabok. Sa halip na manirahan, gaya ng dati, sa pinakamagagandang lugar, ngayon ay naninirahan ito sa alabok ni Maat, kung saan ito ang naging pinakamaganda sa lahat ng mga hayop, na lahat ay tumahimik sa kagandahan nito, ngayon ay kinasusuklaman sila anim at, muli, samantalang ito ay tumira sa isang magandang tahanan, kung saan nanggaling ang lahat ng iba pang mga hayop sa ibang lugar, at kung saan ito uminom, sila ay uminom din ng gayon, ngayon, pagkatapos na ito ay maging makamandag, dahil sa sumpa ng Diyos, ang lahat ng mga hayop ay tumakas mula sa kanyang tahanan, at hindi uminom ng tubig na ininom nito, ngunit tumakas mula dito, ang mortal na pakikipaglaban sa ahas. Nang makita ng sinumpa ang ahas sina Adan at Eva, namamaga ang ulo nito, tumayo sa buntot nito, at ang mga mata ay namumula sa dugo, ay parang papatayin sila dalawang dumiretso ito kay Eva, at tumakbo kasunod sa kanya, habang si Adan ay nakatayo sa tabi, ay umiiyak dahil wala siyang tungkol sa kanyang kamay upang saktan ang ahas, at hindi niya alam kung paano upang patayin ito. Tatlong ngunit sa pusong nag-aalam para kay Eva, nilapitan ni Adan ang ahas, at hinawakan ito sa buntot, nang lumingon ito sa kanya at sinabi sa kanya, "Apat, O Adan, dahil sa iyo at kay Eva, ako ay madulas, at yamakap sa aking tiyan, at dahil sa labis na lakas nito, ibinagsak nito sina Adan at Eva, at pinilit sila, na parang papatayin sila nito ngunit ang Diyos ay nagpadala ng isang anghel na itinapon ang ahas palayo sa kanila, at itinaas sila anim at ang salita ng Diyos ay dumating sa ahas, at sinabi dito, sa unang pagkakataon, ginawa kitang maningning, at pinayaon kita sa iyong tiyan, pananalita pito, ngayon, gayon paman, maging pipi ka, at huwag ka nang magsalita pa, ikaw at ang iyong lahi, sapagkat noong una, ang pagkawasak ng aking mga nilalang ay nangyari sa pamamagitan mo, at ngayon ay ibig mo silang patayin. Walo nang magkagayoy ang ahas ay napili, at hindi na nagsalita siyam at hamihit ang hangin mula sa langit sa utos niyang Diyos na nagalis ng ahas mula kina Adan at Eva, ay itinapon ito sa baybayin ng dagat, at ito ay dumaong sa India. Matingkad na propesya ng buhay at kamatayan ni Kristo. Sampung ang maawang Diyos, mabuti at mapagmahal sa mga tao, ay tumingin kina Adan at Eva, at sa kanilang dugo, na kanilang itinaas bilang handog sa kanya, nang walang utos mula sa kanya sa paggawa nito. Ngunit nagtaka siya sa kanila, at tinanggap ang kanilang mga handog dalawa at nagpadala ang Diyos mula sa kanyang harapan ng isang maningning na apoy, na tumupok sa kanilang handog tatlong kanyang naamoy ang matamis na amoy ng kanilang handog, at nagpakita sa kanila ng awa apat ng magkagayoy dumating ang salita ng Diyos kay Adan, at sinabi sa kanya, O Adan, kung paanong ibinuhos mo ang iyong dugo, gayon din ibubuhos ko ba ang aking sariling dugo kapag ako ay naging laman ng iyong binhi, at kung paanong ikaw ay namatay, O Adan, gayon din ako mamamatay.
At kung paanong ikaw ay nagtayo ng isang dambana, gayon din naman ako gagawa para sa iyo ng isang dambana sa ibabaw ng lupa, at kung paanong inialay mo ang iyong dugo sa ibabaw ni Yaon, ay gayon ko rin ihahandog ang aking dugo sa ibabaw ng isang dambana sa ibabaw ng lupa 5, at kung paanong ikaw ay humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugong Yaon, gayon din naman gagawin ko ang aking dugo na kapatawaran ng mga kasalanan, at pawiin ang mga paglabag dito 6, at ngayon, Masdan, tinanggap ko ang iyong handog, o Adan, ngunit ang mga araw ng tipan, kung saan iginapos kita, ay hindi natupad. Kapag natupad na ang mga ito, kung magkagayo'y ibabalik kita sa halamanan 7, ngayon nga, palakasin mo ang iyong puso, at kapag ang kalungkutan ay dumating sa iyo, ihandog mo ako, at ako ay magiging kalugod-lugod sa iyo. Ang salungatan ni Satanas. Noon ay dumating ang salita ng Diyos kina Adan at Eva, at ibinanggan sila mula sa kanilang patay na kalagayan, na sinasabi sa kanila, bakit kayo umahan dito? Doktor, balak mo bang pumunta sa halamanan, kung saan kita inilabas? Hindi ito maaaring ngayon, ngunit kapag ang tipan na ginawa ko sa inyo ay natupad na, 2 at si Adan, nang marinig niya ang salita ng Diyos, at ang pag-awit ng mga anghel na hindi niya nakita, ngunit narinig lamang niya ang tunog ng mga ito sa pamamagitan ng kanyang mga tainga, at si Eva ay umiyak, at sinabi sa mga anghel, 3, O mga espiritu, na naghihintay sa Diyos, tumingin ka sa akin, at sa aking pagiging hindi mo makita. Sapagkat noong ako ay nasa aking dating maliwanag na kalikasan, saka kita nakikita. Umawit ako ng mga papuri gaya mo, at ang puso ko ay malayo sa iyo 4, ngunit ngayon, na ako ay lumabag, ang maliwanag na kalikasan ay nawala sa akin, at ako ay dumating sa kahabag-habag na kalagayan. At ngayon naparito ako, na hindi kita nakikita, at hindi mo ako pinaglilingkuran gaya ng iyong nakagawian. Sapagkat ako'y naging laman ng hayop 5, ngunit ngayon, o mga anghel ng Diyos, hilingin mo sa Diyos na kasama ko, na ibalik ako sa dati kong kinaroroonan, upang iligtas ako sa paghihirap na ito, at alisin sa akin ang hatol ng kamatayan na ipinasa niya sa akin, sapagkat nagkasala laban sa kanya. 6 Pagkatapos, nang marinig ng mga anghel ang mga salitang ito, sila lahat ay nagdalamhati sa kanya, at isinumpa si Satanas na nanlinlang kay Adan, hanggang sa siya ay dumating mula sa hardin patungo sa paghihirap, mula sa buhay hanggang kamatayan, mula sa kapayapaan hanggang sa kabuluhan, at mula sa kagalakan patungo sa ibang lupain. 7 Pagkatapos ay sinabi ng mga anghel kay Adan, nakinig ka kay Satanas, at pinalikuran ang salita ng Diyos na lumikha sa iyo, at naniwala ka na tutukirin ni Satanas ang lahat ng kanyang ipinangako sa iyo 8, ngunit ngayon, O Adan, ipapaalam namin sa iyo, kung ano ang dumating sa amin sa pamamagitan niya, bago ang kanyang pagbagsak mula sa langit siya, tinapon niya ang kanyang mga hukbo, at hinayang, sa kanila, na nangangakong bibigyan sila ng isang dakilang kaharian, isang banal na kalikasan, at iba pang mga pangako ang ginawa niya sa kanila 10, ang kanyang mga hukbo ay naniwala na ang kanyang salita ay totoo, kaya't sila ay sumuko sa kanya, at pinalikuran ang kaluwalhatian ng Diyos 11, pagkatapos ay ipinatawag niya kami ayon sa mga utos kung saan kami ay dapat na sumailalim sa kanyang utos, at makinig sa kanyang walang kabuluhang pangako, ngunit hindi namin ginasto, at hindi namin tinanggap ang kanyang payo. 12 Pagkatapos na siya ay nakipaglaban sa Diyos, at nakipag-ugnayan sa kanya, tinipon niya ang kanyang mga hukbo, at nakipagdigma sa amin. At kung hindi dahil sa lakas ng Diyos na sama sa atin, hindi tayo makapanaglaban sa kanya upang ihagis siya mula sa langit. 13 Ngunit nang siya ay bumagsak mula sa atin, nagkaroon ng malaking kagalakan sa langit, dahil sa kanyang pagbaba mula sa atin. Sapagkat kung nagpatuloy siya sa langit, wala, kahit isang anghel ay hindi mananatili doon. 14 Ngunit ang Diyos sa kanyang awa, ay itinaboy siya mula sa gitna natin hanggang sa madilim na lupang ito, sapagkat siya ay naging kadiliman mismo at isang manggagawa ng kalikwan. 15 At siya ay nagpatuloy, O Adan, upang makipagdigma laban sa iyo, hanggang sa siya niloko ka at pinalabas ka sa hardin, sa kakaibang lupain, kung saan dumating sa iyo ang lahat ng pagsubok na ito, at ang kamatayan, na dinala ng Diyos sa kanya ay dinala rin niya sa iyo, O Adan, dahil sinunod mo siya,
at nagsalangsang laban sa Diyos. 16 pagkatapos ang mga anghel ay nagalak at nagpuri sa Diyos, at hiniling na huwag niyang lipulin si Adan sa pagkakataong ito, para sa kanyang pagkakaroon ng hinahangad na pumasok sa hardin, hanggang sa katuparan ng pangako, at tulungan siya sa mundong ito hanggang sa malaya siya sa kamay ni Satanas. Kaya naman nahulog ako, ngunit nang lumabas si Adam at makita ang kanyang kakilakilabot na anyo, ay natakot siya sa kanya, at sinabi sa kanya, "Sino ka?" Dalawa ng magkagaya'y sumagot si Satanas at sinabi sa kanya, "Ako ito, na nagtago sa loob ng ahas, at nakipag-usap kay Eva, at dinaya siya hanggang sa kanyang dininag ang aking utos. Ako ang nagsugo sa kanya, sa pamamagitan ng mga panlilinlang ng aking pananalita, upang linlangan ka, hanggang sa ikaw at siya ay kumain ng bunga ng puno, at kayo ay umalis sa ilalim ng utos ng Diyos." At ngunit nang marinig ni Adan ang mga salitang ito mula sa kanya, sinabi niya sa kanya, "Magagawa mo ba ako ng isang halamanan gaya ng ginawa ng Diyos para sa akin? O maaari mo ba akong hilisan ng parehong maliwanag na kalikasan kung saan binilisan ako ng Diyos? 4. Nasaan ang banal na kalikasan na ipinangako mong ibibigay sa akin? Nasaan ang magandang pananalita mo, na pinanghahawakan mo sa amin noong una, noong tayo ay nasa halamanan?" 5 Pagkatapos ay sinabi ni Satanas kay Adan, "Sa palagay mo, kapag nagsalita ako sa isa tungkol sa anumang bagay, dadalhin ko ito kailanman, sa kanya o tuparin ang aking salita? Hindi kaya. Sapagkat ako mismo ay hindi man lang naisip na makamtan ang aking hiniling-anin, kaya't ako'y nahulog, at ako'y nagpabagsak sa iyo sa pamamagitan niyaong ako rin ay nahulog, at kasama mo rin, ang sinumang tumanggap ng aking payo, ay nahuhulog sa gayon ito. Ngunit ngayon, O Adan, dahil sa iyong pagkahulog ikaw ay nasa ilalim ng aking pamamahala, at ako ay hari sa iyo, sapagkat ikaw ay nakinig sa akin, at ikaw ay sumalansang laban sa iyong Diyos. Di magkakaroon ng anumang pagliligtas mula sa aking mga kamay hanggang sa araw na ipinangako sa iyo ng iyong Diyos." 8 Muli niyang sinabi, "Yamang hindi namin alam ang araw na pinagkasunduan sa iyo ng iyong Diyos, ni ang oras kung saan ka ililigtas, sa kadahilan ng iyon ay pararamihin namin ang digmaan at pagpatay sa iyo at sa iyong binhi pagkatapos mo siyam. Ito ang aming kalooban at ang aming mabuting kaluguran, na huwag naming iwan ang isa sa mga anak ng tao na magmana ng aming mga utos sa langit 10, sapagkat tungkol sa aming tahanan, O Adan, ay nasa apoy na nagninangas, at hindi namin titigil ang aming kasamaan sa paggawa ng hindi, kahit isang araw o isang oras. At ako, O Adan, ay maghahasik sa iyo ng apoy pagdating mo sa yungib upang manirahan doon." 11 Nang marinig ni Adan ang mga salitang ito, siya ay umiyak at nagdalamhati, at sinabi kay Eva, "Pakinggan mo ang kanyang sinabi, na hindi niya tutuparin ang anuman sa sinabi niya sa iyo sa halamanan. Siya ba talaga ang naging hari sa atin?" 12 Ngunit hihilingin namin sa Diyos, na lumikha sa atin, na iligtas tayo sa kanyang mga kamay.